Paano kung ang babaeng iniyakan mo ng 3 taon at diniklara ng patay ay biglang bumalik sa buhay mo? Hindi bilang reyna kundi bilang isang kasambahay na may nakakakilabot na sekreto. Maganda na kayong magwala sa gigil at kiligin ng sabay dahil hihimayin natin ang isang kwentong siguradong magpapatibok ng mabilis sa mga puso ninyo. Ito ang kwento ng pag-ibig ni Ethan at Cassandra. Isang kwentong hitik sa suspense, pamilyang mapanira at paghihiganting may puso. Ako po si Miss Sandra. Ito ang My Maid is My Missing Wife. Simulan na natin. 3 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ng cold-hearted billionaire na si Ethan Monteverde. Sa ilang malagim na at misteryosong pagsabog ng sasakyan, nawala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Cassandra. Walang katapuang natagpuan. Tanging ang natupok na bakal at ang mga piraso ng alaala na lang ang naiwan. Kasabay ng pagkawala ng kanyang reyna ay ang tuluyang paglamig at pagtigas ng puso ni Ethan. Naging malupit siya sa negosyo, walang pakiramdam, at nabubuhay na lamang sa puot at pangungulila. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, isang bagong katulong ang papasok sa kanyang marangyang mansyon, si Clara. May malaking peklat na sunog sa kalahating bahagi ng kanyang leeg, nakasalamin ng makapal at may mga bahid ng pinsala sa mukha. Siya ang definisyon ng isang hamak na probinsyanang naghahanap ng ikabubuhay. Subalit sa unang pagkakataon na magtagpo ang kanilang mga mata, parang sinaksak ang puso ni Ethan. Ang bawat tindig nito, ang natatanging amoy lavender na sumasayaw sa hangin, ang paraan ng pagkagat nito sa labi kapag natataranta, at ang boses nito kapag nagsasalita, lahat ay sumisigaw ng iisang pangalan, Cassandra. Sa kabila ng mga peklat at disguise, nagsimulang isang mapanganib na laro ng pusa at daga sa loob ng mansyon. Hahanapin ni Ethan ang bawat katotohanan sa likod ng mga mata ni Clara, habang pilit namang ikakailanang babae ang kanyang nakaraan. Dahil sa likod ng makapal na salamin ni Clara ay isang madilim na lihim. Siya nga si Cassandra. Hindi siya namatay, kundi tinago ng tadhana upang iligtas ang sarili at ang isang lihim na sanggol, ang tagapagmana ng mga Monteverde, mula sa mga taong mismong nagplano ng kanyang kamatayan sa loob ng pamilya ni Ethan. Magagawa ba ni Cassandra na panindigan ng pagpapanggap bilang katulong kung ang bawat haplo sa titig ng kanyang asawa ay unti-unting tumutunaw sa kanyang pader ng proteksyon? At kapag natuklasan ba ni Ethan ang katotohanan, kaya niya bang protektahan ang kanyang nagbabalik na asawa? O tuluyan silang wawasakin ng mga lihim at panganib na matagal lang nakakubli sa loob ng sarili nilang tahanan? Isang kwento ng paghihiganti, nakakabaliw na obsesyon at pag-ibig na kayang hamunin kahit ang kamatayan. Malamig at marahas ang gabi. Tanging ang dagundong ng kulog at ang walang tigil na paghampas ng ulan sa naglalakihang salaming bintana ang bumabasag sa nakabibiging katahimikan ng mansyon ng mga Monteverde. Sa loob ng malawak at madilim na study room, nakatayo si Ethan Monteverde. Hawak ang isang kristal na baso ng whiskey. Nakatingin siya sa kawalan. Ang liwanag ng kidlat, panandaliang nagbibigay silay sa kanyang mukha. Matigas ang panga, nakakunot ang noo, at ang mga matay may lalim ng puot na tayong ang 3 taon ng pangungulila ang makagagawa. 3 taon. 3 taon nang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang asawang si Cassandra sa isang malagim na pagsabog ng sasakyan. Walang bangkay na nahanap, tanging ang natupok na abo ng kotse. Kasabay ng pagkawala nito ay ang tuluyang paglamig ng kanyang puso. Para sa mundo ng negosyo, siya ay isang walang awang halimaw. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid, siya ay isang lalaking unti-unting kinakain ng sariling multo. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Senyorito Ethan? Ang boses na matandang may bahay na si Aling Rosa. Nandito na po ang papalit kay Ising na nag-abroad. Hindi lumingon si Ethan. Ininom niya ang natitirang whiskey bago sumagot sa malamig na tono. Papasukin mo, pero sabihin mo sa kanya, isang pagkakamali lang palalayasin ko siya.
Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. Kasunod ay isang babaeng nakayuko ng bahagya. Suot nitong isang kupas at lumang uniforme ng katulong. May makapal itong salamin sa mata na halos magtakip sa kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at maayos. Senyorito, siya po si Clara. Galing po siya sa probinsya. Pakilala ni Aling Rosa. Clara, magbigay galang ka sa senyorito. Magandang gabi po, Senyorito Ethan, bulong ng babae. Ang kanyang boses ay mahina, bahagyang nanginginig, ngunit may kakaibang lambing na gumapang sa sistema ni Ethan. Sa pagkakarinig ng boses na iyon, parang nakuryente ang buong katawan ni Ethan. Dahan-dahan siyang humarap. Ang plano niyang sulyapan lang ito at paalisin biglang naglaho. Nang mag-angat ang tingin ng babae sa likod na makapal nitong salamin, literal na huminto ang mundo ng bilyonaryo. Nabitawan ni Ethan ang hawak na kristal na baso. Mabilis itong pabagsak sa sahig at nabasag sa daan-daang piraso. Ang mamahaling alak ay kumalat sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata nakapako lang sa bagong katulong. Ang mga mata na yon, ang kulay tsokolate, bilugan at nangungusap ng mga mata na gabi-gabi niyang napapanaginipan at pilit binubura sa kanyang alaala. Cassandra? Ang pangalang 3 taon niyang hindi binigkas ng malakas, kusang lumabas sa kanyang mga labi na parang isang dasal. Sa isang iglap na walang distansya sa pagitan nila. Mabilis na lumapit si Ethan at marahas na hinawakan ng magkabilang balikat ng babae. Mas talong nanlaki ang mga mata ni Clara, baka sa matinding takot at gulat sa kanyang mukha. Napaatras siya, ngunit mas lalong hinigpitan ni Ethan ang hawak sa kanya. Cassandra, buhay ka! Alam kong ikaw yan, huwag mo akong paglaruan. Mariing asik ni Ethan, ang kanyang boses ay halo ng galit, pananabik at hindi mapantayang lito. Pasensya na po, senyorito. Nasasaktan po ako. Nanginginig at umiiyak na saad ng babae, pilit na kumakawala sa matitigas na bisig ni Ethan. Clara po ang pangalan ko. Hindi ko po kilala ang sinasabi ninyong Cassandra. Dito lang napansin ni Ethan ang kabuuan ng mukha ng babae dahil sa lapit nila. Sa kanang bahagi ng leeg nito, pababa sa kanyang balikat, may isang malaki at magaspang na peklat ng sunog. May bahagyaring discoloration sa gilid ng kanyang pisngi na tila iniwan ng isang malaking aksidente. Ang kanyang balat ay hindi kasing puti at kasing kinis ng sa kanyang yumaong asawa. Senyorito Ethan, pakiusap po, bitawan ninyo siya. Sumingit na si Aling Rosa, natatakot sa kinikilos ng kanyang amo. May mga peklat po si Clara dahil sa nasunugan ng pamilya nila sa probinsya nung bata pa siya. Baka po nagkakamali lang kayo dahil miss na si Ma'am Cassandra? Ang mga salita ni Aling Rosa ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Ethan. Dahan-dahan niyang binitawan ang balikat ni Clara. Nanginginig ang kanyang sariling mga kamay habang nakatitig sa babaeng nakayuko na ngayon at hawak ang nasaktang balikat. Imposible. Patay na si Cassandra. Nakita niya kung paano lamunin ng apoy ang kotse nito. Pero bakit ganito ang pintig ng kanyang puso? Bakit sumisigaw ang bawat ugat sa kanyang katawan na ang babaeng may peklat na nasa harap niya ngayon ay ang kanyang nawawalang asawa? Pilit na binilik ni Ethan ang kanyang maskara ng pagiging cold at walang pakialam. Lumayo siya at tumalikod muli. Linisin mo ang nabasag na baso. Malamig na utos ni Ethan na tila walang nangyaring eksena kanina. At ikaw, Clara, huwag kang magpapakita sa akin kung hindi kailangan. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho sa unang araw mo pa lang. Opo, senyorito, pasensya na po. Mabilis sa sagot ni Clara. Agad siyang lumuhod para pulutan ang mga basag na kristal. Hindi inintindi kung mahiwa man ang kanyang mga daliri. Nang matapos at makalabas sila ni Aling Rosa sa silid, mabilis na naglakad si Clara patungo sa banyo ng mga katulong sa dulo ng pasilyo. Pumasok siya at agad na nilak ang pinto. Napapasandal siya sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib na halos sumabog na sa sobrang bilis ng tibok. Sa likod ng kanyang makapal na salamin, ang mga luhang pilit niyang pinipigilan sa harap ni Ethan ay tuluyan ng umagos. Tinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahang hinaplos ang peklat sa kanyang leeg. Ang magaspang na texture, ang discoloration, lahat ng yon gawa sa isang espesyal at dekalidad na prosthetic makeup. Tumingin siya sa salamin ng banyo, tinanggal ang salamin at sinalubong ang sariling refleksyon. Walang ibang nakakaalam, ngunit si Clara ay walang iba kundi ang mismong si Cassandra Monteverde. Patawarin mo ako, Ethan, bulong niya sa hangin habang humihikbi.
Kailangan kong gawin to. Kung malalaman ng buong mundo na buhay ako ngayon, hindi lang ako ang mapapahama, kundi pati ang buong buhay mo. Magtitiis ako. Magiging katulong mo ko hanggat hindi ko nabubunyag ang demonyong nagtangka sa buhay ko. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw at magising ang mga ibon, gising na si Clara. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa kwarto ng mga katulong, maingat niyang nilagay ang prosthetic sa kanyang leeg. Gamit ang isang maliit na espongha, tinapik-tapik niya ang liquid latex at cosmetic paint para muling likhain ang magaspang at nakapandidiring peklat ng sunog. Sinuot niya ang makapal na salamin na bahagyang lumalabo sa kanyang paningin at tinaling muli ng mahigpit ang kanyang buhok. Camouflage. Ito ang kanyang proteksyon. Clara, dalhin mo na tong kape at dyaryo sa sala. Pababa na si Senyorito Ethan. Utos ni Aling Rosa habang abala sa pag-ayos ng lamesa sa kusina. Naramdaman ni Clara ang biglaang paglamig ng kanyang mga palad. Opo, Aling Rosa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malawak na sala. Ang mansyon na ito ay naging tahanan niya bilang reyna sa loob ng 2 taon. Ngunit ngayon, bawat sulok ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong estado. Isang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Habang maingat niyang inilalapag ang tasa ng kape sa center table, narinig niya ang mabibigat at pamilyar na yabag mula sa marangyang hagdana na gawa sa hardwood. Si Ethan. Suot ay isang charcoal gray na pasadyang suit, mukha itong hari na handang magdala ng bagyo sa mundo ng negosyo. Matikas ang tindig, ngunit ang kanyang mukha balot na rin ng madilim na aura. Nang mapadako ang tingin nito sa sala at makita si Clara, biglang huminto ang bilyonaryo sa huling hagdan. Naramdaman ni Cassandra ang matatalas na titig ni Ethan na tila sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tuhod, yumuko ng mababa at umatras ng ilang hakbang. Magandang gabi. Magandang umaga po, senyorito. Bati niya, pilit na ginagawang paos at may tonong probinsyana ang kanyang boses. Hindi sumagot si Ethan, sa halip, lumapit to ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Clara. Huminto si Ethan sa tapat mismo niya. Napakalapit na amoy ni Clara ang mamahaling panlalaking pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo at whiskey mula kagabi. Sino nagbigay sa'yo ng permit na hawakan ng mga damit dito? Seryoso at baritono ang boses na tanong ni Ethan habang ang mga kamay ay nakapamulsa. Si Aling Rosa po, senyorito. Naglilinis lang po ako at inilagay ang kape ninyo. Sagot ni Clara, nananatiling nakatingin sa sahig sa sapatos ni Ethan. Isang marahas na galaw ang ginawa ni Ethan. Hinawakan niya ang baba ni Clara at pilit tong iniharap sa kanya. Napasinghap si Clara sa gulat. Ang hawak ni Ethan ay mahigpit, ngunit may kasamang panginginig na hindi nito maitago. Gamit ang kabilang kamay, biglang hinubad ni Ethan ang makapal na salamin ni Clara. Namilog ang mga mata ni Clara sa takot. Kung walang salamin, mas lalong makikita ang hugis ng kanyang mukha. Bakit mo tinatago ang mukha mo sa likod ng salaming ito kung wala kang itinatago? Tanong ni Ethan. Ang mga mata ay naniningkit sa galit at pagdududa. Lumapit pa ang mukha nito, halos mag-abot ang kanilang mga hininga. At ang amoy mo, bakit amoy lavender ka pa rin? Napanunok si Clara, pinipigilan ang sariling maiyak sa lapit ng kanilang mga mukha. Ang lavender ang paboritong pabango ni Cassandra noon, at kahit anong ugas niya sa kanyang katawan, tila nakadikit na ang natural na amoy na yon sa kanyang balat. Murang sabon lang po ang gamit ko na binili ko sa palengke, senyorito. Baka po katulad lang ng amoy ng pabango ng yumao ninyong asawa. Pagsisinungaling niya, diretsong nakatitig sa nag-aapoy na mga mata ni Ethan. Ang salitang yumao ay tila isang sampal kay Ethan. Binitawan niya ang baba ni Clara na tila napaso at marahas na ibinalik ang salamin sa mukha ng babae. Hinding-hindi mo mapapantayan ang asawa ko. Malamig at puno ng paghamak, nasabi ni Ethan, habang pinupunasan ng kanyang mga kamay gamit ang isang panyo na tila nadumihan siya. Siya ay isang reyna, marangal, maganda at walang kapintasan. At ikaw, isa ka lang hamak na katulong na may nasirang mukha. Huwag mong isipin na dahil magkamukha kayo ng mga mata, makukuha mo ang atensyon ko. Masakit. Ang bawat salita ni Ethan ay parang patalim na sumasaksak sa puso ni Cassandra, ngunit kailangan niyang tiisin.
Bahagyang yumuko si Clara, walang emosyon ang mukha. Opo, senyorito. Alam ko po ang lugar ko. Patawad po. Nang talikuran siya ni Ethan at tuluyang umalis ng mansyon kasama ng kanyang mga bodyguard, mabilis pinunasan ni Clara ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Tumakbo siya tungo sa banyo sa likod ng kusina at mabilis na nilak ang pinto. Hinarap niya ang salamin. Dahan-dahang hinawakan ng peklat sa kanyang leeg. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa takot at sakit. Pasensya ka na, Ethan. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa sariling refleksyon kung saan unti-unting nawawala ang takot at napapalitan ng matinding determinasyon. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong tiisin ang galit at paghamak mo. Hindi alam ni Ethan ang buong katotohanan. Noong gabing sumabog ang sasakyan 3 taon ang nakakalipas, isang estrangherong dumaan ang nakakita sa kanya bago pa man lapunin ng apoy ang buong kotse. Nailigtas siya nito, ngunit dahil sa tindi ng impact at trauma, nagkaroon siya ng malubhang amnesia. 2 taon siyang nabuhay sa isang malayong probinsya na walang kaalam-alam kung sino siya. Ngunit ang magbalik ang kanyang alaala, ilang buwan nang nakalilipas. Kasabay nitong nagbalik ang isang madilim na katotohanan. Bago sumabog ang kotse, narinig niya ang pag-uusap ng mekaniko at ng isang pamilyar na boses na nagutos na putulin ang preno ng kanyang sasakyan. Ang boses na yon ay nagmula sa mismong pamilya ng mga Monteverde. Hindi ako titigil. Matigas na bulong ni Cassandra habang sinusuot muli ang kanyang maskara. Hanggat hindi ko nabubunyag kung sinong demonyo sa pamilya mo ang nagtangka sa buhay ko at sa buhay ng anak natin dahil sa hindi mapakaling hinala ni Ethan. Nagtalaga siya ng mga bagong patakaran sa mansyon na tila nakatutok at umiikot lang sa iisang tao, kay Clara. Mula ngayon, Rosa, si Clara na ang eksklusibong magsisilbi ng aking agahan. Siya rin na mag-aayos ng aking kwarto. Siya rin na magdadala ng aking kape sa study room tuwing gabi. Malamig na utos ni Ethan sa matandang may bahay habang pumipirma ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Napakunot noo si Aling Rosa. Pero senyorito, baka po mahirapan ng bata. Marami pa siyang ibang ginagawa sa ibaba. Gusto kong bantayan ang bawat galaw niya, Rosa. Pagputol ni Ethan. Ang kanyang tinig ay walang puwang para sa pag-aalinlangan. May kakaiba sa babaeng yan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang itinago niya sa likod ng mga peklat at salamin na yon. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng kadiliman, pumasok si Clara sa pribadong silid ni Ethan. May hawak siyang tray ng kape, ngunit dahil wala ang bilyonaryo roon, pinasya niyang ayusin na rin ang nagulong kama nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray at lumapit sa kama. Hindi niya napansin na sa anino malapit sa pinto, nakatayo na pala si Ethan. Nakasandal ito sa pader. Bahagyang nakabukas ang botones ng polo at pinapanood ang bawat kilos ni Clara. Ang kanyang mga matay naniningkit, matalas na sumusuri sa bawat galaw ng katulong. Ang paraan ng pagtitiklop nito ng makapal na kumot, maayos, may partikular na anggulo sa gilid. Ang maliliit at magaan nitong hakbang na tila lumulutang sa sahig at ang ugali nitong pagkagat sa ibabang labi kapag may iniisip o nahihirapan. Lahat ng to hindi gawin ng isang simpleng katulong mula sa probinsya. Lahat ng to ay ang eksaktong gawin ng kanyang yumaong asawa. Cassandra, tawag ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi ang malamig na senyorito, kundi isang malambing, paos at nangungulilang tinig na matagal nang hindi naririnig ng mansyon. Isang tawag ng isang lalaking nagmamakaawa sa kanyang nawawalang kalahati. Natigilan si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nabitin sa hangin habang hawak ang unan. Ang kanyang puso ay marahas na sumikad sa kanyang dibdib. Muntik na siyang lumingon at sumagot ng, "Yes, babe?" Ang nakasanayan nilang tawagan noon. Ngunit mabilis ding humampas ang realidad sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim. Pinikit ang mga mata para patatagin ang sarili, bago dahan-dahang humarap na may inosente at takot na mukha. "May kailangan po kayo, senyorito? Pasensya na po, hindi ko po narinig na pumasok kayo." Nauutal na saad ni Clara habang mabilis na binababa ang kanyang tingin sa sahig. Lalong sumikip ang dibdib ni Ethan sa matinding pagkadismaya at galit. Pagod na siya sa larong ito. Pagod na siya sa multong nagpapahirap sa kanyang kaisipan. Sa isang mabilis at marahas na hakbang, nilapitan niya si Clara.
Bago pa makaiwas ang babae, hinawakan ni Ethan ang bewang nito at marahas na hinila patungo sa kanyang katawan. Napapukpok ang likod ni Clara sa dibdib ni Ethan at sa pangalawang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga katawan. Naramdaman ni Clara ang mabilis at nag-aalsang tibok ng puso ni Ethan na sinasabayan naman ng sarili niyang kaba. Hawak-hawak siya ni Ethan ng higpit na tila ba natatakot maglaho ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Gigil at pabulong na asik ni Ethan sa mismong tenga ni Clara. Ang kanyang hininga ay mainit, puno ng labis na paghihirap. Kung pinaglalaroan mo ang alaala ng asawa ko, kung isa ka lang impostor na binayaran para lituhin ang utak ko, sisiguraduhin kong magsisisi kang pinanganak ka pa sa mundong to. Senyorito, nakikiusap ako, nasasaktan po ako, umiiyak na sagot ni Clara. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak mula sa kanyang makapal na salamin. Clara po ang pangalan ko. Nagtatrabaho lang po ako para sa may sakit kong nanay sa probinsya. Kung ayaw niyo po sa akin dito, aalis na lang po ako bukas na bukas din. Nang marinig ni Ethan ang salitang aalis, parang may kung anong natakot at sumabog sa loob ng kanyang sistema. Ang malamig na bilyonaryo biglang nakaramdam ng matinding takot. Kahit pa niloloko siya ng babaeng to, kahit pa isang impostor ito, hindi niya kayang mawala muli ang mukha at aura na ito sa kanyang paningin. Hindi niya kayang maranasan ang 3 taon ng impyernong muli. Dahan-dahan niyang binitawan ang bewang ni Clara, ngunit nanatiling madilim ang kanyang mga mata. Hindi ka aalis. Malamig at may pinal na tono na sabi ni Ethan habang inaayos ang kanyang polo. Mananatili ka dito sa mansyon hanggat gusto ko at gagawin mo ang bawat utos ko ng walang reklamo. Maliwanag? Yumuko ng mababa si Clara, pilit pinipigilan ang kanyang paghikbi. Masusunod po, senyorito? Nang makalabas si Clara sa silid, mabilis siyang naglakad palayo, napasandal sa malamig na pader ng madilim na pasilyo. Binitawan niya ang tray at dahan-dahang nilagay ang kanyang 2 kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa halo-halong takot at matinding pangungulila. May isang napakalang sekreto na hindi alam si Ethan. Isang sekretong dinala ni Cassandra nang siya'y mawala 3 taon nang nakalilipas. Nung gabing mangyari ang aksidente, 1 buwan pa lang siyang buntis. At ngayon, ang kanilang anak, isang malusog at gwapong batang lalaki na kamukhang kamukha ni Ethan, ay ligtas at lihim na namumuhay sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang kamag-anak sa isang malayong probinsya. Konting tiis na lang, anak. Konting tiis na lang, Ethan, bulong ni Cassandra sa dilim, habang ang luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang prosthetic na peklat. Gagawin ko ang lahat. Maging katulong man sa sarili kong bahay, mabigyan lang kita ng ligtas na kinabukasan. Isang hapon, ang buong mansyon ay nababalot na matinding init ng panahon. Abala si Clara sa kusina sa paghahanda ng mga sangkap para sa hapunan. Hawak ng isang matalim na kutsilyo habang mabilis na naggagayat ng mga gulay sa counter. Dahil sa dami ng iniisip, ang kaligtasan ng kanyang anak sa probinsya at ang lumalalang hinala ni Ethan, bahagyang lumilipad ang kanyang utak. Biglang bumukas ang pinto ng kusina na lumikha ng malakas na tunog. Pumasok si Ethan. Mabilis sa mga hakbang, gulo ang buhok at tila may kung anong importanteng dokumento na hinahanap sa kanyang bitbit na bag. Baka sa matinding stress sa mukha ng bilyonaryo dahil sa isang nagkakaproblemang transaksyon sa kumpanya. Dahil sa taranta at pagmamadali, hindi napansin ni Ethan ang malaking wooden bowl at ang kutsilyo na nakalagay sa pinakagilid ng counter. Sa mabilis itong paghigpit upang lumingon, tinamaan ng kanyang siko ang counter dahilan upang mawala ng balanse ang mabigat na kutsilyo at diretsong nahulog tungo sa kanyang binti. Mag-ingat kayo, Ethan! Biglang sigaw ni Clara. Nangibabaw ang instinct ni Cassandra bilang asawa. Walang pag-aalinlangan na binitawan ang kanyang ginagawa, mabilis na isinadakma ang kanyang sariling katawan sa pagitan ni Ethan at ng counter. Hinarangan ng kanyang braso ang trajectory ng bumabagsak na patalim upang dito tumama sa binti ng asawa. Nalaglag ang kutsilyo sa sahig, ngunit bago to tuluyang bumagsak, ang matalim na dulo nito ay nag-iwan ng isang mahaba at tumudugong hiwa sa kanang braso ni Clara. Napaatras si Clara, napahawak sa kanyang nasugatang braso habang ang pulang dugo ay unti-unting dumadaloy sa kanyang lumang uniforme. Ngunit hindi ang sugat o ang dugo ang nagpatigil sa mundo ng bilyonaryo.
Yon ay ang salitang binitawan ng katulong. Ethan, hindi senyorito? Mabilis na lumapit si Ethan. Ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat at tila may kaanong puwersang humila sa kanya. Maras niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Clara bago binaba ang hawak na nasugatang braso nito. Tinawag mo kong Ethan. Baritono at nanginginig ang boses na sabi ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng babae. Walang katulong dito ang tumatawag sa akin sa pangalan ko. Sino ka ba talaga? Nataranta ang buong sistema ni Clara. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina biglang napalitan ng matinding takot. Napakagatlabi siya sa likod ng kanyang makapal na salamin at mabilis na naghanap ng palusot. Pasensya na po, senyorito. Patawad po. Nauutal at nanginginig na saan ni Clara, pilit na binabawi ang kanyang braso. Nabigla lang po ako. Narinig ko po kasi si Aling Rosa binabanggit ang pangalan ninyo kaya kung ano-ano pong lumalabas sa bibig ko dahil sa taranta. Patawad po, senyorito, hindi na po mauulit. Hindi nakinig si Ethan. Ang kanyang mukha ay matigas. Nang walang pasabi, binuhat niya si Clara sa pamamagitan ng isang kamay at pilit itong pinaupo sa mataas na silya sa kusina. Mabilis siyang naglakad patungo sa cabinet, kinuha ang first aid kit. Siya mismo ang lumuhod sa tapat ng katulong. Kumuha siya ng cotton ball na may antiseptic at dahan-dahan na idinampi sa sugat ni Clara. Napasinghap si Clara sa hapdi, ngunit mas lalo siyang napasinghap ng bitawan ni Ethan ang bulak at dahan-dahan na plusen ang palad ng kanyang kamay. Sinalubong ng mga daliri ni Ethan ang mga daliri ni Clara, ang balat ng babae. Bagaman may kaunting gasgas dahil sa gawaing bahay, ay may likas na lambot at hugis na pamilyar sa kanyang mga kamay. Yon ang mga kamay na madalas niyang hawakan tuwing gabi, nung kasama pa niya ang kanyang asawa. Ang mga kamay na ito, bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng labis na pangungulila habang dahan-dahang hinahaplos ang palad ng babae. Hindi to kamay ni isang magsasaka o isang hamak na katulong na sanay sa hirap mula bata, Clara. Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Tumingala si Ethan. Ang kanyang mga mata hindi nang malamig na bilyonaryo. Ito ay ang mga mata na isang lalaking sugatan. Nagmamakaawa na sabihin ng babaeng nasa harap niya na hindi siya naghahalusinasyon. Nadurog ang puso ni Cassandra. Ang makita ang kanyang makapangyarihang asawa na nagkakaganyan sa kanyang tapat ay halos mag-utos sa kanya na itapon lahat ng disguise, yakapin to at sabihin, ako to, Ethan. Ang asawa mo, buhay ako. Gulit sa gilid ng kanyang paningin. Nakita niya ang refleksyon ng CCTV camera sa sulok ng kusina. Isang paalala na ang mansong ito ay may mga mata at tenga na hindi pa niya lubos na kontrolado. Isang maling galaw at ang buhay ng kanilang anak sa probinsya ang malalagay sa panganib. Senyorito, malumanay at pilit na pinatitigas ni Clara ang kanyang boses, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay mula sa mainit na haplos ni Ethan. Baka po masyado ninyo lang namimiss ang yumaong asawa ninyo, kaya kung ano-anong nakikita at nararamdaman ninyo sa akin. Isang hamak na katulong lang po ako. Salamat po sa paggamot sa sugat ko. Tumayo si Clara, yumuko ng mababa at mabilis lumabas ng kusina. Halos tumakbo patungo sa quarters ng mga katulong. Iniwan niyang muli si Ethan na nakaluhod sa sahig ng kusina, hawak ang madugong bulak. Ngunit sa pagkakataong to, ang kalituhan ni Ethan napalitan na isang mapanganib na uri ng determinasyon. Tumayo siya, kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa at denial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang personal investigator. Marcos. Malamig at matigas ang tono ni Ethan nang sumagot ang nasa kabilang linya. Gusto kong imbestigahan mo ang buong background ng bagong katulong na si Clara. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang pirasong detalye. Mula sa kapanganakan niya hanggang sa pagpatak niya sa mansong ito. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, baka mabaliw na ako sa bahay na to. Isang gabi ang atmosfera sa loob ng mansyon ng mga Monteverde mas lalong naging mabigat. Habang ang ulan ay patuloy na nagbabadya sa labas, isang marangyang kulay itim na sports car ang pumarada sa tapat na grandeng pintuan ng mansyon. Ilang sandali pa, isang marahas na pagbukas ng pinto ang naganap.
Pumasok ang isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 40. Suot ang isang mamahaling designer dress, balot ng mamahaling alahas at may ere ng mataas na uri ng lipunan. Si Beatrice. Siya ang stepmother ni Ethan. Ang tusong babae na matagal nang naglalaway na makuha ang buong Monteverde Corporation para sa sarili nitong anak at ang taong pinakamainit ang dugo kay Cassandra noong nabubuhay pa ito. Ethan, my dear! Maingay at maarteng boses ni Beatrice habang pumapasok sa malawak na sala. Binababa ang kanyang mamahaling handbag sa sofa. Bisperas ng anibersaryo ng pagkamatay ni Cassandra bukas. Pumunta ako dito para tingnan kung maayos ka lang. You know, nag-aalala ko na baka nagmumukmuk ka na naman sa dilim. Nakatayo si Ethan malapit sa bar counter ng sala. Bahagyang nilalagyan ng yelo ang kanyang baso. Di man lang niya tinignan ang kanyang stepmother. Ayos lang ako, Beatrice. Hindi mo kailangan mag-abala at pumunta rito ng walang pasabi, malamig at walang pakialam na sagot ni Ethan. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng kusina, abala si Clara sa pag-ayos ng tray. Inutusan siya ni Aling Rosa na magdala ng juice at merienda para sa bisita. Sa pagkakarinig pa lang sa boses ni Beatrice mula sa kusina, nakaramdam si Cassandra na matinding galit at kilabot. Ang boses na yun. Ang boses na narinig niya sa telepono ng mekaniko bago sumabog ang kanyang sasakyan. Huminga ng malalim si Clara, inayos ang makapal na salamin at maingat na binuhat ang tray. Naglakad siya patungo sa sala, pinipilit patatagin ang bawat hakbang. Pagpasok niya sa sala, eksaktong nakaharap si Beatrice sa direksyon ng pasilyo. Habang papalapit si Clara na may hawak na tray, dahan-dahang nagangat ng tingin ang matandang babae. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, literal na napatigil ang oras sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang hawak nitong mamahaling baso ng juice na iniabot ni Ethan biglang nabitawan. Lumika ng malakas na kalabog sa carpet. Naging maputla ang mukha nito, ang labi nanginig, at ang kanyang buong katawan tila naging statwa sa matinding sindak. Siya ay mukhang nakakita na isang tunay at naghihiganting multo mula sa hukay. Cassandra? Gulat at hysterical na sigaw ni Beatrice. Nanginginig ang boses habang napapaatras hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa sofa. Mabilis binaba ni Clara ang tray sa center table, agad na yumuko ng mababa. Tinatago ang kanyang mukha sa likod ng salamin at ng prosthetic na peklat. Magandang gabi po, ma'am. Clara po ang pangalan ko, hindi po Cassandra. Pasensya na po kung nagulat kayo. Paos at nanginginig na sagot ni Clara, pilit ginagayang isang takot na katulong. Tiningnan mabuti ni Beatrice ang mukha ni Clara. Nakita niya ang malaki at magaspang na peklat ng sunog sa leeg nito, ang makapal na salamin at ang tila mas maitim na kutis. Subalit kahit may mga pagbabago, ang hugis ng labi, ang hubog ng mukha at ang mga matang yon, hindi maaaring magkamali ang kanyang paningin. Yon ang babaeng ipinapatay niya 3 taon nang nakalilipas. Ethan, sinong babaeng to? Hysterical na sigaw ni Beatrice, lumingon kay Ethan, habang tinuturo si Clara gamit ang nanginginig nitong daliri. Bakit mo hinahayaang magtrabaho dito ang isang babaeng kamukha ng patay mong asawa? Hindi to magandang biro, nababaliw ka na ba? Mula sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Ethan ang buong eksena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinag-aaralan ang reaksyon ng kanyang stepmother. Napansin niya ang kakaibang uri ng takot sa mga mata nito. Hindi ito takot na isang taong nakakita lang ng kahawig ng namatay. Ito ay takot na isang taong may tinatagong madilim na kasalanan. Isang takot na isang kriminal na nakitang kanyang biktima na muling nabuhay. Isa lang siyang katulong mula sa probinsya, Beatrice. Malamig na sabi ni Ethan habang dandahang lumalapit ng nakapamulsa. Bakit tila takot na takot ka sa kanya? May dapat ka bang ipakatakot kung sakaling buhay nga si Cassandra? Nataranta si Beatrice sa tanong ni Ethan. Mabilis niyang pinulot ang kanyang handbag, pilit na pinapakalma ang mabilis na paghinga. Bagaman bakas pa rin ang pawis sa kanyang noo. Hindi ako natatakot, nagugulat lang ako. Ang mukhang yon hindi ba't morbid na makita ang kahawig ng patay mong asawa na naglilinis ng bahay mo? Depensa ni Beatrice, pilit binabalik ang kanyang matigas na aura. Lumingon siya kay Clara nang may matatalas at nagbabantang mga mata. Umalis ka sa harapan ko. Lumayas ka bago ko pa maputol ang leeg mo? Yumuko si Clara.
Opo ma'am, patawad po. Mabilis na tumalikod si Clara at naglakad palayo patungo sa madilim na pasilyo ng mga katulong. Sa kanyang pag-alis, habang nakatalikod sa kanila, may isang mapait, matalim at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ng nagbabalik na Reyna. Natatakot ka, Beatrice. Sa connects ng kanyang isip habang hinahawakan ng prosthetic na peklat sa kanyang leeg. Dahil alam mong kapag napatunayan kong buhay ako, hindi ng yaman ng mga Monteverde ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong sa mismong kulungan ng bagsak mo. Nung gabing yon, matapos ang hysterical na eksena ni Beatrice, hindi dalawin ng antok si Clara, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng malalim na katahimikan at ang orasan ay tumuturo sa 2:00 sa madaling araw. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Suot ang kanyang lumang tsinelas. Tinahak niyang daan patungo sa malawak na library sa ikalawang palapag. Kailangan niyang kumilos habang tulog ang lahat. Alam ni Cassandra na sa library na ito itinago ng yumao niyang ama ang mga orihinal na kopya ng kontrata ng lupa at shares ng Monteverde Corporation. Mga dokumentong ilegal at kinamkam, pineke ni Beatrice matapos ang kanyang peking kamatayan. Kung mahahanap niya ang mga yon, mas madali niyang mapapabagsak ang kanyang stepmother. Gamit ang maliit na flashlight ng kanyang lumang cellphone, maingat siyang naghanap sa likod ng mga naglalakihang estante ng libro. Ngunit bago pa man niya matapos ang unang salansan, nakarinig siya ng mamibigat at pasuray-suray na yabag mula sa pasilyo. Mabilis na pinatay ni Clara ang flashlight. Sa bilis ng kanyang instinct, siniksik niya ang kanyang katawan sa madilim na espasyo sa likod ng isang malaking antigong estante ng mga encyclopedia. Pinakiramdaman niya ang kanyang paghinga, pilit pinipigilan ang bawat tunog. Bumukas ang pinto ng library, pumasok si Ethan. Baka sa itsura nito ang matinding kalasingan. Bagyang nakabukas ang 3 butones ng kanyang polo, gulo ang buhok at may hawak siyang isang pamilyar na bagay. Isang kupas na leather na tala-arawan. Ang diary ni Cassandra na natagpuan sa lumang kwarto nito bago sila ikasal. Hindi sinindihan ni Ethan ang ilaw. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan na sumasalamin sa bintana ang nagbibigay anyo sa kanya. Humakbang siya patungo sa gitna ng silid, ngunit tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Pasuray-suray siyang napaupo sa malamig na sahig. Sumandal sa pader malapit sa estanteng pinagtataguan ni Clara. Niyakap ni Ethan ang diary sa kanyang dibdib ng napakahigpit na tila ba yun na lang ang natitirang piraso ng kanyang buhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, narinig ni Clara ang isang bagay na nagpadurog ng tuluyan sa kanyang puso. Ang hikbi ni Ethan. Ang matigas, malamig at walang awang bilyonaryo ay umiiyak na parang isang batang nawawala sa dilim. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang bawat hininga niya puno ng labis na paghihirap. Cassandra, kung nasan ka man pakiusap, magbalik ka na, bulong ni Ethan. Ang boses ay basag at basang-basa ng luha. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang lamig ng mundong ito nang wala ka. Papatay na ko ng lungkot na ito, babe. Napatakip ng kanyang 2 kamay sa bibig si Clara sa likod ng estante. Ang marinig ang palayaw na babe mula sa labi ng asawa ay parang isang patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang mga luha, mabilis na umagos, binabasa ang prosthetic na peklat sa kanyang mukha. Kung ang babaeng nasa ibabae ikaw, bakit mo ko pinaparusahan ng ganito? Patuloy na pagsasalita ni Ethan sa dilim habang hinahalika ng pabalat ng diary. Galit ka ba sa akin dahil hindi kita nailigtas noon? Sabihin mo sa akin. Cassandra, parang awa mo na. Huwag mo kong iwan sa gantong uri ng impyerno. Hustong-husto na ang sakit. Ang bawat ikbi ni Ethan ay parang hatol na sumasariwa sa kasalanan ng pagpapanggap ni Cassandra. Gustong-gusto niya nang lumabas sa pinagtataguan. Itapon ang salamin at ang piluka, lumuhod sa tapat ng asawa at sabihing, Ethan, ako to. Buhay ako. Nandito ako. Ngunit muli, ang mukha ng kanyang 2 taong gulang na anak sa probinsya ang sumagi sa kanyang isip. Kung magpapadala siya sa emosyon ngayon at malaman ni Beatrice na buhay siya bago niya makuha mga ebidensya, hindi lang si Ethan ang mapapahamak, kundi ang walang malay nilang sanggol. Ang sakripisyong ito hindi para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ng pamilyang pinangarap nila. Patawarin mo ko, Ethan. Patawarin mo ang asawa mo. Tahimik na hikbe ni Clara sa dilim.
habang nakasandal din sa likod ng estante, ilang pulgada lang distansya mula sa likod ni Ethan. Konting tiis na lang, mahal ko. Malapit ko nang matapos ang laban na to, at kapag nangyari yon, hindi na tayo muling magkakalayo. Makalipas ang halos isang oras ng pag-iyak at pag-inom mula sa isang maliit na flask, tuluyan ng dinalaw ng antok si Ethan dahil sa tindi ng alak at pagod ng emosyon. Nakatulog siya sa malamig na sahig. Ang diary hawak pa rin ang kanyang kanang kamay at ang kanyang mukha may bakas pa rin ng natuyong luha. Nang masigurong mahimbing na ang tulog nito, dahan-dahan lumabas si Clara sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga tuhod nang hina pa rin. Lumapit siya ng walang tunog, lumuhod sa tapat ng kanyang natutulog na asawa. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ethan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga linya ng stress sa noon nito, ang pumayat nitong pisngi, lahat ng to'y patunay ng hirap na dinanas nito. Maingat niyang kinuhang diary mula sa kamay nito para hindi ito mayuko, at kinuha ang isang makapal na comforter na nakatabi sa sofa ng library. Dahan-dahan niyang kinumot yon kay Ethan para hindi ito lamigin. Bago tumayo, di na napigilan ni Cassandra ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko, nilapit ang kanyang mga labi at dinampi ang isang matagal at madamdaming halik sa noo ng kanyang asawa. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanyang pagmamahal, pangungulila at ng isang matigas na pangako. Babawiin natin ang lahat ng sa atin, asawa ko. Bulong niya sa hangin bago mabilis sa tumayo at lumabas ng silid. Iniwan ang bilyonaryo na nababalot ng init ng kanyang kumot. Kinaumagahan, tuluyan ng nanalasang isang napakalakas na bagyo sa rehiyon. Ang langit binalot ng kulay rosas at itim ng mga ulap, at ang hangin humahampas sa marangyang mansyon, tila mga palahaw ng nagngangalit na hayop. Dahil sa tindi ng hangin at sunod-sunod na kidlat, tuluyang nawala ng kuryente ang buong subdivision. Nagdilim ang buong mansyon, tanging mga emergency light na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa mahahabang pasilyo. Isang malakas na tunog ng basag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa pinakaitaas na palapag, ang mansard roof kung saan matatagpuan ang pribadong greenhouse ni Cassandra noong nabubuhay pa siya. Dahil sa lakas ng hangin, isang sanga ng puno ang umampa sa bintana noon. Diyos ko, ang greenhouse ni Ma'am Cassandra! Baka masira ang mga halaman doon? Natatarantang saad ni Aling Rosa habang hawak ang isang kandila sa kusina. Basa ang sahig sa ibaba. Marami pang inaasikaso ang matanda. Ako na pong mag-aayos doon, Aling Rosa. Huwag na po kayong umakyat. Mapanganib po sa inyo. Voluntaryo ni Clara. Alam niya, ang greenhouse na yon ang pinaka-inaalaga ang alaala ng kanyang nakaraan at hindi niya hahayaang mawasak ito. Dinala ni Clara ang ilang piraso ng plywood, martilyo at mga pako. Mabilis siyang umakyat sa madilim na hagdanan patungo sa rooftop conservatory. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at tilamsik ng ulan. Ang mga paborito niyang puting rosas ay marahas na nayayanig. Nagsimulang kumilos si Clara, pilit niyang tinataas ang plywood laban sa humahampas na hangin upang takpan ng basag na salamin. Subalit, sa tindi ng unos ang marahas na pagpasok ng hangin sa silid ang lumika na isang malakas na pressure. Ang mabigat na pinto ng greenhouse malakas na sumara. Kasunod nito ang tunog ng kalawanging bakal. Ang lumang doorknob na matagal nang may sira ay tuluyang bumigay at naglock mula sa labas dahil sa impact. Tulong! May tao ba dyan? Aling Rosa! Sigaw ni Clara. Patakbong lumapit sa pinto, marahas na niyanig ang hawakan, ngunit walang nakakarinig sa kanya dahil sa ingay ng kulog at ulan sa labas. Nagsimulang manginig sa lamig si Clara. Basa na ang kanyang uniforme at ang kanyang makapal na salamin na balot na ng hamog at patak ng tubig. Makalipas ang halos 20 minuto habang nakaupo si Clara sa sulok at nakayakap sa kanyang sariling mga binti, narinig niya ang marahas na kalabog mula sa labas ng pinto. Ilang sandali pa, gamit ang isang crowbar, marahas na binuhat at sinira ang lock ng pinto mula sa labas. Bumukas ang pinto, pumasok si Ethan. Basang-basa din to ng ulan, gulo ang buhok at bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Galing to sa labas ng mansyon para tingnan ang sirang generator. Ngunit nang malaman kay Aling Rosa na umakyat si Clara sa greenhouse at hindi pa bumababa, mabilis tong sumugod pa itaas. Mabilis sinara ni Ethan ang pinto upang di na pumasok ang ulan at tinarap ang katulong.
Hiningal siya. Ang kanyang suit jacket na iwan sa ibaba at tanging ang puting polo na nakadikit sa kanyang katawan dahil sa basa ang suot niya. Anong sa tingin mong ginagawa mo rito, Clara? Galit na asik ni Ethan, bagaman ang kanyang boses ay may halong takot. Sira ang bintana. Pwedeng kubuho ang buong salamin. Gusto mo bang mamatay? Inaayos ko lang po ang bintana, senyorito, para hindi masira ang mga halaman ni Ma'am Cassandra. Nanginginig na sagot ni Clara habang ang kanyang mga labi nagiging asul na dahil sa tindi ng lamig. Nakita ni Ethan ang kalagayan ng babae. Nanginginig ito tulad ng isang basang sisiw at ang kanyang manipis na uniforme ay dumidikit na sa kanyang balat. Nang walang pasabi, nilapitan siya ni Ethan. Hinubad nito ang kanyang sariling mamahaling knit vest at ang natitirang dry towel na nakasabit sa kanyang leeg. At marahas, ngunit may pag-iingat, binalot yon sa mga balikat ni Clara. Salamat po, senyorito. Bulong ni Clara, napatingin sa dibdib ni Ethan na ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Huwag kang magpasalamat. Ayoko lang na magkasakit ka dahil kapag nangyari yon walang mag-aayos ng kwarto ko. Malamig at pilit na pagmamatigas ni Ethan. Bagaman ang kanyang mga kamay, dahan-dahang pinupunasan ng basang mukha ni Clara gamit ang dulo ng tela. Dahil sa tindi ng bagyo sa labas, hindi muna sila makababa dahil ang hagdangan patungo sa rooftop ay binabaha na rin mula sa open deck. Napilitan silang maupo sa isang sulok ng greenhouse, magkatabi sa likod na isang malaking estante ng mga halaman na hindi tinatamaan ng hangin. Tanging liwanag ng kidlat ang nagbibigay silay sa kanila sa bawat segundo. Ang katahimikan sa pagitan nila na puno ng matinding tensyon. Gustong-gusto ni Cassandra ang ulan. Biglang pagsasalita ni Ethan sa dilim. Ang kanyang boses naging malumanay, malayo sa galit kanina. Sinasabi niya palagi sa akin noon, ang ulan daw paraan ng langit para hugasan ng mga sugat ng mundo. Para pagkatapos ng bagyo may bagong buhay na sisibol. Natigilan si Clara. Ang marinig ang sariling mga salita mula sa labi ni Ethan matapos ng 3 taon ay nagdulot na isang matinding kirot sa kanyang puso. Napangiti siya ng bahagya sa dilim. Isang ngiti na hindi nakita ni Ethan dahil sa dilim. Maganda pong kaisipan niyan, senyorito. Mukhang napakabuti pong tao ng asawa ninyo. Malumanay na tugon ni Clara. Biglang lumingon si Ethan. Sa isang malakas na guhit ng kidlat, nakita niya ang mukha ni Clara. Walang salamin dahil tinanggal niya to para punasan. Ang liwanag ay tumama sa mga mata ng babae. Ang nangungusap, malungkot at puno ng pagmamahal na mga mata. Ang emosyong yon ay hindi kayang itago ng kahit anong prosthetic na peklat. Parang may magnet na humila kay Ethan. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha kay Clara. Naramdaman ni Clara ang init ng hininga ng kanyang asawa na pumapawi sa lamig ng banyo. Hinawakan ni Ethan ang pisngi ni Clara sa mismong bahagi kung saan naroon ang peklat, ngunit tila wala siyang pakialam. Cassandra, bulong ni Ethan. Halos maglapat ang kanilang mga labi. 1 milimetro lamang ang distansya nang biglang bumalik ang kuryente. Ang buong greenhouse ay nabalot ng maliwanag na ilaw ng mga bumbilya. Ang realidad ay marahas na humampas sa kanila. Mabilis na lumayo si Clara. Gulo ang isip, pulang-pula ang mukha. Agad niyang hinanap ang kanyang salamin at sinuot ito, habang si Ethan naman ay tumayo ng matigas. Napakayom ang palad at tumalikod upang itago ang sariling kahinaan. Habang lumilipas ang mga araw matapos ang nangyari sa greenhouse, lalong nagiging impyerno ang buhay ni Clara. Ang bawat titig ni Ethan na tila gustong hubaran ng kanyang kaluluwa. Ang bawat aksidenteng pagtapon ng mga balat nila at ang matinding pangungulilang nakikita niya sa mga mata ng asawa ay unti-unti sumisira sa kanyang depensa. Ang pader na tinago niya sa loob ng 3 taon ay nagkaroon ng mga malalaking lamat. Isang gabi, ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, habang si Ethan naman ay nasa kanyang study room abala sa pakikipag-usap sa mga foreign investors. Inutusan ni Aling Rosa si Clara na magluto ng paboritong midnight snack ni Ethan. Ang tradisyonal na beef salpikaw na may maraming bawang. Ang potahe na tayong si Cassandra lang ang nakakagawa sa perpektong timpla noon sa mansyon. Dahil sa tindi ng pagod, puyat at ang utak niyang gulo-gulo sa pag-aalala sa kanyang anak sa probinsya, hindi mapakali si Clara.
Habang nagpapakulo ng mantika at nagigisa ng karne, lumilipad ang kanyang isip. Hindi niya namamalaya na ang hawakan ng cast iron pan na kanyang ginagamit kanina pa direktang natatamaan ng apoy ng stove dahil sa maling posisyon nito. Kailangan ko nang matapos sa mga ebidensya laban kay Beatrice. Bulong ni Clara sa sarili habang ang mga kamay ay otomatikong kumikilos. Hindi ko na kayang makita si Ethan na nagkakaganyan. Sa kanyang pagmamadali na hangoy ng kawali bago masunog ang bawang, diretsong hinawakan ng kanyang hubad na kanang palad ang nagbabagang bakal na hawakan. Isang matalim at matinding hiyaw ng sakit ang umalingaw sa buong kusina. Sa tindi ng reflex na bitawan ni Clara ang kawali na lumika ng malakas na kalabog sa sahig habang tumalsik ang mainit na mantika. Napaluhod siya sa sahig, hawak ang kanyang kanang palad na agad nagkaroon ng malalaking paltos at namula dahil sa tindi ng paso. Ang sakit ay gumapang hanggang sa kanyang buong braso, dahilan upang maiyak siya ng marahas. Sa itaas na palapag narinig ni Ethan ang pamilyar na hiyaw. Kahit may kausap sa telepono, bigla niyang ibinaba ang linya. Ang boses na iyon ay ang boses na alam ng kanyang buong sistema. Mabilis siyang tumakbo pababa ng hagdan. Nilalagpasan ng 2 baitang sa bawat hakbang hanggang sa marating ang kusina. Nang makita ni Clara na nakaluhod sa sahig, umiiyak at hawak ang nasunog na kamay, parang may kung ano na sumabog sa dibdib ni Ethan. Ano ba namang klaseng katulong ka? Hindi ka ba nag-iingat? Galit at nag-aaralang sigaw ni Ethan habang mabilis na lumuluhod sa tabi nito. Marahas ngunit may pag-iingat na hinila ang braso ni Clara patungo sa lababo. Binuksan niya ang gripo at tinapat ang namumulang palad ng babae sa umaagos na malamig na tubig. Ang hapdi ay nagdulot ng mas matinding pag-iyak kay Clara at ang kanyang katawan nanginginig sa tindi ng shock. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Kung di ka ba naman tanga, bakit mo hahawakan ng bakal ng walang basahan? Patuloy na asik ni Ethan. Ang kanyang boses ay mataas, puno ng galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot habang maingat na sinusuri ang nasunog na balat ng babae. Dahil sa tindi ng pisikal na sakit, sa pagod na bonbon niyang kinikimkim at sa galit na bakit kailangan pa niyang sigawan ng lalaking pinoprotektahan niya, tuluyang gumuho ang emosyon ni Cassandra. Ang kanyang maskara bilang si Clara tuluyang nawasak sa isang segundo. Sa halip na sumagot na may takot at magmakaawa bilang isang katulong, inarap niya si Ethan. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay nag-apoy sa galit at sumagot siya gamit ang kanyang tunay, buo at otoratibong boses. Nagluluto lang naman ako para sa'yo, Tani. Bakit pa kailangan mo pa akong sigawan ng ganyan? Umiiyak at galit na sumbat ni Clara habang pilit binabawi ang kanyang kamay mula sa tubig. Literal na huminto ang mundo sa loob ng kusina. Ang tunog ng umaagos sa tubig sa lababo ay parang nawala sa pandinig ni Ethan. Ang kanyang buong katawan naging estatwa, ang kanyang paghinga ay naputol. Tani, yon ang natatanging palayaw na walang ibang taong may karapatang gumamit. Yon ang lihim na pangalan na tayong asawa lang niyang si Cassandra ang tumatawag sa kanya tuwing sila'y magkasama sa loob ng kanilang kwarto. Malayo sa mata ng publiko, walang sino mang katulong maging si Aling Rosa ang nakakaalam noon. Anong tinawag mo sa akin? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na nanginginig. Isang halo ng matinding gulat, hindi mapantayang pananabik at takot na baka nababaliw na naman siya. Dito lang na-realize ni Cassandra ang kanyang nagawa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Ang kanyang puso parang gustong tumalon palabas sa kanyang lalamunan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay mula sa hawak ni Ethan at pilit na tumalikod. Sinusubukan ibalik ang boses katulong. Pasensya na po, senyorito. Hindi ko po alam ang mga sinasabi ko. Ang sakit po kasi ng paso ko eh. Kung ano-anong salita pong lumalabas sa bibig ko. Patawad po, senyorito. Nauutal at nanginginig na saan ni Clara habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto ng kusina. Ngunit hindi na papayag si Ethan. Ang hinalang matagal nang nagpapahirap sa kanya tuluyan nang nakumpirma na isang salita.
Sa isang mabilis at mapusok na galaw, hinarangan ni Ethan ang daan ni Clara. Maras niyang hinawakan ang magkabilang balikat ng babae at isinadakma ito sa pader ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nag-aagaw ang luha at galit. "Huwag mo na akong lolokohin, Cassandra," sigaw ni Ethan. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Hinigpitan niyang hawak sa balikat nito, pilit itong inihaharap sa kanya. "Ikaw yan. Alam kong ikaw yan. Ang boses mo, ang katawan mo at ang palayaw na yan. Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit mo pinagkakait ang sarili mo sa asawa mo na halos mamatay na sa pangungulila sa'yo?" "Hindi nga po ako si Cassandra. Clara po ako. Bitawan niyo ako, senyorito." Patuloy na pagtanggi ni Clara habang ang mga luhay patuloy na umaagos. Binabasa ang kanyang prosthetic na peklat habang ang buong katawan niya ay nanginginig sa tindi ng tensyon. Hindi na pinakinggan ni Ethan ang mga pagtanggi ni Clara. Binuhat niya ito ng marahas ngunit may pag-iingat. Binaliwala ang mga pamilyar na pagpalag nito at dinala sa loob ng kanyang study room. Kinandado niyang pinto. Ang tunog ng tarangka ay tila hatol ng huling yugto ng kanilang laro. Nilagay ni Ethan si Clara sa tapat ng kanyang lamesa. Doon nakalatag ang isang makapal na brown folder. Ang resulta ng investigasyon ng kanyang personal investigator na kadarating lamang nung hapong iyon. "Gusto mo bang basahin ko to sa harap mo, Clara? O mas tamang tawagin kitang Cassandra Monteverde?" Ang boses ni Ethan ay patag, malamig, ngunit may tindi ng emosyon na kayang magpatumba ng isang pader. Nanlamig ang buong katawan ni Cassandra. Napatingin siya sa folder. Ang kanyang kanang kamay na may paso nanginginig pa rin, subalit ang mas matinding panginginig ay nagmumula sa kanyang dibdib. "Nalaman ng investigator ko na walang record na isang Clara sa probinsyang sinasabi mo. Walang pamilyang nasunugan doon ng may anak na ganyan ang pangalan." Pagpapatuloy ni Ethan habang unti-unting lumalapit. Ang bawat hakbang niya puno ng bigat, ngunit nahanap nilang isang maliit na ospital sa malayong bahagi ng Hilaga. Doon dinala ang isang babaeng biktima ng car explosion, 3 taon na ang nakalilipas. Isang babaeng nagkaroon ng matinding amnesia na kamakailan lang biglang nagbalik ang memorya bago nag-apply bilang katulong sa mansyon ko. Tumigil si Ethan sa tapat mismo ni Cassandra. Ang kanyang mga mata nangingilid na ang luha. Ang panga ay sumasakit sa tindi ng pagpipigil ng emosyon. "Cassandra, bakit? Bakit kailangan mong magpanggap na katulong sa sarili mong bahay? Ganoon ka ba kagalit sa akin para panoorin akong mabaliw araw-araw sa pangungulila ko sa'yo?" Nang makita ni Cassandra ang folder at ang mga matang basag ng kanyang asawa, nalaman niya tapos na ang pagtatago. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Ang pader na pinanatili niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan niyang tinapon ang kanyang makapal na salamin sa lamesa. Inalis ang pilukang nakatali ng mahigpit dahil lalo pang bumagsak ang kanyang mahaba, bagsak at totoong buhok sa kanyang mga balikat. Kumuha siya ng isang basang tissue mula sa counter ng study room at sa harap mismo ni Ethan, marahas niyang pinunasan ng liquid latex at cosmetic paint sa kanyang leeg at pisngi. Habang natutuklap ang artipisyal na peklat ng sunog, unti-unting nasilayan ang kanyang makinis, maputi at walang kapintasang balat. Ang kanyang tunay at nagliliyab na kagandahan ay muling humarap sa bilyonaryo. Ang nag-iisang reyna ng mansyon ay nagbalik. "Hindi ako galit sa'yo, Ethan." Basag at buo ang boses na sabi ni Cassandra, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang totoong pisngi. "Ginawa ko to para protektahan ka at para protektahan ang anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ang kanyang buong sistema ay tila nayanig sa huling 3 salitang binitawan ng kanyang asawa. "Anak natin? Buntis ako nung mangyaring aksidente, Ethan. 1 buwan pa lamang at hindi ko pa nasasabi sa'yo dahil alam kong isosorpresa ka sa anibersaryo natin." Pag-amin ni Cassandra habang humihikbi sa tindi ng sakit ng nakaraan. "Nailigtas ako ng isang mabuting pamilya ng mga magsasaka, ngunit nawala ang memorya ko sa tindi ng impact sa pagsabog ng ulo ko. Nang magbalik ang laala ko, 6 na buwan nang nakalilipas, nalaman ko hindi aksidente ang nangyari.
Narinig ko bago ko mawalan ng malay. May nag-cut ng preno ng kotse ko. At bago ko magbalik sa'yo, kailangan kong malaman ko sinong utak dahil ang taong yon malapit sa'yo. Kailangan ko masigurong kaligtasan ng anak natin na kasalukuyang nakatago sa probinsya ngayon. Hindi na nakapagsalita si Ethan. Ang tindi ng katotohanan na buhay ang kanyang asawa, na may dalawa na silang taong gulang na anak at na nagtiis ito bilang katulong para sa kanilang kaligtasan ay nagpabagsak sa kanyang mga tuhod. Agad tumayo si Ethan, marahas na niyakap ng napakahigpit si Cassandra. Umiyak siya ng malakas sa balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay nakabaon sa buhok nito na tila binabawi ang 3 taon ng impyerno at pangungulila. Bakit di mo sinabi sa akin agad? Sana natulungan kita. Sana pinoprotektahan ko kayo ng anak natin. Hikbi ni Ethan, basang-basa ng luha ang mukha. Dahil ang pinaghihinalaan ko ay ang pamilya mo mismo, Ethan. Bulong ni Cassandra habang mahigpit ding yumayakap sa asawa. Nalalasap ang init na matagal niya nang pinagkait sa sarili. At hindi ako nagkamali, Beatrice. Ang stepmother mo ang may gawa ng lahat. Sa loob ng study room, tila huminto ang pag-iyak ng mag-asawa. Ang init ng kanilang yakap nagbigay ng panandaliang kapayapaan, ngunit ang kapayapaang yon ay marahas na bumasag nang marinig nila ang isang pamilyar at mapang-asik na tawa mula sa direksyon ng pinto. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng study room na tila ba ang trangka nito ay madali lang nabuksan gamit ang isang duplicate key. Pumasok si Beatrice. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ang 2 lalaking nakaitim na may malalaking pangangatawan at sa kanyang kanang kamay hawak ng isang makintab na kulay pilak na caliber 45 na barel. Kayong dalawa, anong klaseng madamdaming reunion ito? Nakangising saad ni Beatrice habang dahan-dahan na humahakbang papasok. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng takot nang makita si Clara, ngayon nagliliyab sa kasamaan at tagumpay. Mabilis sinila ni Ethan si Cassandra sa kanyang likuran, hinaharangan ang katawan ng asawa gamit ang sariling malaking pangangatawan. Beatrice, anong ibig sabihin nito? Paano ka nakapasok dito kasama ang mga armadong lalaking yan? Oh Ethan, my dear, wag kang maging inosente. Itong aking mansyon noon bago mo ko pinalayas nang mamatay ang papa mo. Alam ko bawat pasikot-sikot at susi dito. Tawa ni Beatrice habang tinataas ang baril at tinutok sa dibdib ni Ethan. At mukhang tamang ang hinala ko kanina sa sala. Ang bulto ng lumaong asawa mo, buhay na buhay pala. At nakakatawa, nagpapanggap na katulong sa sarili niyang bahay. Bakit mo to ginagawa, Beatrice? Sigaw ni Ethan. Ang kanyang panga ay sumasakit at tindi ng galit, habang kanyang kanang kamay dahan-dahang gumagapang patungo sa bulsa ng kanyang pantalon kung saan nandun ang kanyang cellphone. Binigay ko sa iyo lahat ng luho mo. Binibigyan kita ng buwanang sustento na sapat para sa buong buhay mo. Sustento? Isang hamak na limos kumpara sa kung anong dapat na sa akin. Galit na asek ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay nagngingit-ngit sa inggit at puot. Nalaman ko sa abogado ng papa mo bago siya namatay, binago niyang testamento. Ang buong shares ng Monteverde Corporation mapupunta sa magiging anak ninyo ni Cassandra. Isipin mo yon. Lahat ng pinagpaguran ko para sa anak kong si Tristan mapupunta lang sa magiging anak na isang basurang tulad ni Cassandra. Nalamig si Cassandra sa likod ni Ethan. Dito niya na napatunayan ng lahat. Ang hinala niya sa loob ng 3 taon ay nagkaroon ng malinaw na anyo sa harapan niya. Kaya mo pinautos na ipasabog ang kotse ko 3 taon ang nakalilipas. Matigas at may tindi ng galit na sabi ni Cassandra mula sa likod ni Ethan. Oh, ako nga, pag-amin ni Beatrice. Walang bakas ng pagsisisi ang kanyang mukha. Pinakat ko ang preno at pinalagyan ko ng maliit na bomba ang makina para masigurong abo ang babalikan ni Ethan. Ngunit napakatigas ng bungo mo, Cassandra. Nakaligtas ka pa. At ngayon nalaman ko pa na may anak pala kayo na kasalukuyang nakatago sa probinsya. Isang malaking banta sa kayamanan ko. Huwag mong susubukan na hawakan ng anak ko, Beatrice. Papatayin kita. Galit na sigaw ni Ethan. Akmang susugod, ngunit mabilis kinasa ni Beatrice ang papel. Subukan mo, Ethan. At unang magiging biktima ang asawa mo. Banta ni Beatrice na may kasamang nakakatunaw ng ngiti. Napakadali lang ng plano ko ngayon. 2 putok ng barel. Gagawin kong mukhang nagpakamatay kayong dalawa dahil sa depresyon ng anibersaryo ng aksidente. At ang bata sa probinsya, madali ko siyang ipapahanap kapag wala na kayong dalawa.
Demons, bulong ni Cassandra. Mahigpit ang hawak sa polo ni Ethan. Magdasal na kayong dalawa, sabi ni Beatrice sabay seryosong tinutok ang baril sa tapat ng puso ni Ethan. Dahil sa impyerno, mas magiging payapa ang pagkasama ninyo. Subalit bago pa man makakalabit ni Beatrice ang trigger, biglang nakarinig sila na isang malakas at sunod-sunod na tunog ng sirena mula sa labas ng mansyon. Kasunod ang pagkapula at pagkabugaw ng mga emergency light na sumasalamin sa naglalakihang bintana ng study room. Anong ibig sabihin ito? Gulat at natatarantang tanong ni Beatrice. Napatingin sa bintana habang ang kanyang mga tauhan nagsimulang magpanik. Dahan-dahan nilabas ni Ethan ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang screen noon maliwanag at nakasulat ang pangalan ng kanyang kaibigan na si General Santos ng PNP. Aktibo ang call log at nakalagay ang oras ng tawag, 5 minuto nang nakalilipas. Bago ka pa pumasok dito, Beatrice, tinawagan ako ng kaibigan ko sa pulisya. Naka-on ang loudspeaker at na-record ng police station bawat detalye ng pag-amin mo sa pagpapasabog sa kotse ni Cassandra 3 taon nang nakalilipas. Malamig at may halong tagumpay na sabi ni Ethan. Huli ka na, Beatrice. Tapos na ang kasamaan mo. Walang silbi ang mga pulis mo, Ethan. Walang silbi. Ang mukha ni Beatrice tuluyan ng nilamon ng kabaliwan. Ang kanyang marangyang ayos na palitan ng anyo na isang desperadong kriminal na alam na wala nang lalandasing kaligtasan. Sa tindi ng galit at takot na mabulok sa kulungan, nanginginig ang kanyang kamay habang tinutok muli ang dulo ng caliber 45 sa dibdib ni Ethan. Kung babagsak ako, isasama ko kayong dalawa sa impyerno, palahaw ni Beatrice. Senyora, tumakas na kayo, sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan nang marinig ang paparating na mga yabag ng mabibigat na bota ng mga pulis sa hagdanan ng mansyon. Hindi, papatayin ko muna sila, sigaw ni Beatrice sabay piga sa batilyo. Isang nakabibinging putok ng barel ang malingaw-ngaw sa loob ng study room. Sa fraksyon ng 1 segundo nakita ni Ethan ang paggalaw ng daliri ni Beatrice. Walang pag-aalinlangan, gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, hinila ni Ethan si Cassandra at iniharap ang sariling likod at balikat sa direksyon ng bala. Isang ungol na matinding sakit ang kumawala kay Ethan nang bumao ng mainit na bala sa kanyang kanang balikat. Ang tindi ng impact ay nagdulot ng puwersa na nagpabagsak sa kanilang dalawa ni Cassandra sa sahig. Gumulong sila sa carpet at mabilis na kumalat ang pulang likido sa puting polo ni Ethan. Ethan! Ang matinis na sigaw ni Cassandra na puno ng matinding takot at sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Mabilis niyang sinalo ang ulo ng asawa habang ang kanyang mga kamay agad na nabalot ng mainit na dugo nito. Wag, Ethan! Please, wag! Di pa nakontento si Beatrice. Humakbang siya pasulong. Muling tinutok ang baril sa nakandusay na mag-asawa para tuluyan silang tapusin. Mamatay na kayo. Subalit bago pa niya muling mapiga ang gatilyo, ang pinto ng study room marahas na nawasak. Pulis, ipagbaba ang baril. Sigaw ng miyembro ng SWAT na may hawak na naglalakihang assault rifle at tactical shields. Sa tindi ng taranta, binaril ng mga tauhan ni Beatrice ang mga pulis na nagdulot ng mabilis at madugong palitan ng putok. Isang balang tumama sa balikat ng isang tauhan at ang isa naman mabilis na pinadapa sa sahig ng 2 operatiba. Bitawan mong baril, sigaw ng pinunong pulis kay Beatrice. Nanginginig si Beatrice, hinihingal habang nakatingin sa dulo ng mga baril na nakatutok sa kanya. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang arma sa sahig. Mabilis siyang dinaluhong ng mga pulis. Pinadapa sa sahig at marahas na pinusasa ng kanyang kamay sa likod. Hindi maaari ito. Pakawalan ninyo ako. Akong nagmamay-ari ng Monteverde. Cassandra, papatayin kita. Papatayin kita. Ang hysterical na sigaw ni Beatrice habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang buhok gulo-gulo at ang mukha basang-basa ng luha ng pagkatalo. Ngunit hindi na sila pinansin ni Cassandra. Ang buong mundo niya nakatutok lang sa lalaking nakahiga sa kanyang kandungan. Ethan, tumingin ka sa akin. Pakiusap. Hikbi ni Cassandra habang ginagamit ang dulo ng kanyang bestida para pigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ng asawa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng takot na baka huli ng lahat. Huwag mo kong iwan. Kakabalik ko pa lang, Ethan. May anak tayo. Kailangan ka namin?
Dahan-dahan, minulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Kahit namumutla na to at nahihirapang huminga sa tindi ng sakit ng bala, may pilit at mahinang ngiti pa rin na sumilay sa kanyang mga labi. Tinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Cassandra, ang pisngi na wala ng prosthetic na peklat. Cassandra, mahinang bulong ni Ethan, basag ang boses. Ang ganda mo pa rin. Ang reyna ko, buhay ka nga talaga. Hindi ako naghahalusinasyon. Oo, Ethan, buhay ako. Nandito ako sa tabi mo, hindi na ako aalis. Umiiyak na sagot ni Cassandra habang dinidikit ang pisngi niya sa palad ng asawa. Pakiusap, magpakatatag ka. Ayos lang ako, sugat lang to. Hindi kita iiwang muli, bulong ni Ethan, bago dahan-dahang nawalan ng malay dahil sa tindi ng sakit at pagkawala ng dugo. Medic, kailangan namin ng medic dito, sigaw ni Cassandra sa mga pulis sa paligid. Mabilis pumasok ang mga paramedic. Binuhat si Ethan sa stretcher at mabilis na sinakay sa naghihintay na ambulansya. Buong biyahe patungo sa ospital, mahigpit na hawak ni Cassandra ang kamay ni Ethan habang ang tunog ng sirena ay sumasabay sa kanyang mga panalangin na wag nang bawiin ng tadhana ang lalaking pinakamamahal niya. Isang buwan, matapos sa madugong gabi ng paghaharap sa mansyon, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin ng buhay ng mga Monteverde. Ang balita tungkol sa pagbabalik mula sa hukay ng tunay na asawa ng bilyonaryo, kasabay ng pagkakabunyag ng mga krimen ng stepmother nitong si Beatrice ay yumanig sa buong mundo ng negosyo. Si Beatrice at ang kanyang mga kasabwat mabilis sinatulan ng hukuman ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang piyansa para sa mga kasong frustrated murder, arson at malawakang falsification of documents. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, malayo sa ingay ng media at ng mga korte, ang kapayapaan ay tuluyan ng nananahan. Sariwa ang simoy ng hangin sa malawak na hardin. Ang mga puting rosa sa greenhouse na iayos ni Clara na ngayon ay si Cassandra na ay namumukadkad ng buong gilas. Nakaupo si Ethan sa isang marangyang garden chair sa ilalim ng lilim na isang malaking puno. May suot siyang simpleng puting linen shirt at bagaman may sling pa ang kanyang kanang balikat na kasalukuyan pang nagre-recover mula sa operasyon, bakas sa kanyang mukha ang kalusugan at ang kakaibang ningning sa mga mata na nawala sa loob ng 3 taon. Papa! Papa! Look! Isang masayang tao na isang bata ang umalingaw-ngaw sa hardin. Patakbong lumapit ay isang 2 taong gulang na batang lalaki. Suot nito ang isang maliit na denim shorts at t-shirt, may makapal na buhok, matangos na ilong at ang eksaktong kulay tsokolate at matatalas na mga mata ng kanyang ama, si Ethan Jr. o si EJ. Kadarating lang nito noong nakaraang linggo mula sa probinsya matapos masiguro na ligtas na ang buong paligid. Nawalang lahat ng pagiging cold-hearted billionaire ni Ethan. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, maingat ngunit buong pagmamahal niyang binuhat ang anak at pinaupo sa kanyang kandungan. Yes, my champion, ano yung hawak mo? Nakangiting tanong ni Ethan, sabay halik ng matagal sa pisngi ng anak. Ang kanyang boses ay puno ng init na kayang magpatunaw ng kahit anong yelo. Pinakita ng batang isang maliit na laroang sasakyan. Car, Papa! Vroom, vroom! Mula sa likuran, naglalakad patungo sa kanila si Cassandra. Wala nang makapal na salamin. Wala nang kupas na uniforme at wala nang peking-peklat sa kanyang leeg. Suot niya ang isang eleganteng puting sundress. Ang kanyang mahabang buhok malayang sumasayaw sa hangin at ang kanyang mukha'y walang kahit anong dungis kundi ang likas nitong ganda at ningning. Siya nang muli ang reyna. May bitbit siyang tray ng sariwang juice at mga prutas. EJ, wag mong masyadong galawin ng papa. Baka matamaan ang sugat niya. Malambing na paalala ni Cassandra habang nilalapag ang tray sa lamesa sa tabi ni Ethan. Tumingala si Ethan kay Cassandra, ang kanyang mga mata na puno ng labis na paghanga at pagmamahal. Hindi niya na hinintay na lumayo ang asawa. Gamit ang kanyang malakas na kaliwang braso, hinila ni Ethan ang bewang ni Cassandra pababa hanggang sa mapaupo ito sa kanyang kabilang kandungan, katabi ang kanilang anak. Ethan, ang balikat mo, pag-aalala ni Cassandra. Shh! Ayos lang ako. Mas masakit kung malayo kayo sa akin, bulong ni Ethan. Siniksik ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Nilalanghap ang natural na amoy lavender nito na ngayon hindi na kailangan itago sa murang sabon. Salamat, Cassandra.
Salamat sa pagbabalik sa akin. Kayo ng anak natin ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin ng langit pagkatapos ng impyerno. Ngumiti si Cassandra. May luhang gumilid sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong to, luha to ng purong kaligayahan. Hinawakan niyang pisngi ng asawa, pinagtagpo ang kanilang mga noo. Salamat din sa hindi pagsuko sa akin, Ethan. Kahit nung nagpapanggap akong katulong, kahit nung sinasabihan mo ako ng masasakit na salita, alam ko, ang puso mo nakilala pa rin ako. Tugon ni Cassandra. Bahagyang natawa si Ethan. Naalala ang kanyang mga naging reaksyon kay Clara. Paano ko naman di makikilala ang nag-iisang babaeng nagmamay-ari ng bawat tibok ng puso ko? Kahit magtago ka sa daan-daang peklat at salamin, ang kaluluwa ko laging nakatali sa'yo, babe. Narinig ng bata ang tawag ng ama. Mama, Papa! Masayang niyakap ng maliit na si EJ ang kanyang mga magulang dahilan upang magyakap silang tatlo sa ilalim ng init ng araw. Dahan-dahan at may matinding pagsinta, nilapit ni Ethan ang kanyang labi sa labi ni Cassandra. Isang matagal, madamdamin at mapayapang halik ang nagsilbing selyo ng kanilang bagong simula. Isang halik na nagbura sa 3 taon ng lungkot, sa mga gabi ng pagpapanggap bilang katulong at sa panganib ng nakaraan. Ang missing wife na nagbalik bilang maid tuluyan ng nagbura sa kanyang mga disguise upang manatiling nag-iisang reyna sa tabi ng kanyang bilyonaryong hari habang buhay. Dito nagtatapos ang kwento ni na Ethan at Cassandra na nag-iiwan sa atin ng aral na kahit anong tindi ng unos at kahit anong maskarang gamitin ng tadhana, ang katotohanan ay laging lalabas at ang wagas na pag-ibig ang palaging magwawagi sa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na uploads. Muli, ako ang inyong narrator, si Miss Sandra, na nagpapaalala sa inyo. Ang unos ay lumilipas din at pagkatapos ng bagyo, laging may bagong simula. Hanggang sa muli, mga kazayma!